Welcome to Ho Chi Minh, Vietnam. Saigon din yata ang tawag dito. Anyway, sarap ng buhay ng may time na bulakbol. At saka ito, chika-chika na naman, nakikialam sa buhay ng iba. Dante po. Cynthia. Eto, may panibago na naman problema. Pero Malu, nandito ka na nga. Problema pa. Sige, basahin. Teka, dito ka sa kaliwa para mas magandang tingnan. Ito, usong-uso to ngayon. In na in. Nag-test ka talaga. Sabi dito, I have the best partner and fiancé in the world. She's gorgeous, loving, caring, honest, loyal, and pure. We've been saving up for a few months now for our wedding next year. Pero na-scam po kami. Okay, Malu. At sadly, naubos ang savings namin parehas. We have a few more months to go and we have nothing. Should we cancel the wedding for now? Ganap ka ng Bombay. Sasagutin natin yan kung anong gagawin niya pagkatapos ng ating tweet. Yan na. Merong Bible verse dyan, no? Very appropriate. Pagkakalooban ng Lord, talagang God will make a way. Tsaka sa Psalm 138 verse 8, for the Lord will fulfill His purpose for me. Kaya yun ang pinakamaganda dyan. Pagka ang inyong buhay, ang inyong relationship, God-fearing, the Lord will guide you. Order your steps. At sabi ng Malakay 3:18, papakita niya ang pagkakaiba ng mga nagmamahal at sumusunod at naglilingkod sa Kanya. So kung kayo ay God-fearing, mahal niyo si Lord. Nothing to worry about. The Lord will fulfill His purpose for you. Pag may vision na binigay ang Lord sa inyo, ibig sabihin mayroong confirmation na kayo na nga. Ano man ang mangyari sa pagsubok, the Lord will provide. Yes. Sabi sa Hebrew, God is our provider. God is Jehovah Jireh. So, kailangan lang natin trust sa Kanya. Yung pagkakamali in the past, like pumasok sa scam, hindi naman nyo alam yun. At saka, I'm sure hindi nyo gusto yun. Hindi naman sinasadya. Oo. So, but God is just parang putting you on a test at saka giving you a lesson, you know. So may consequences yan. Oo. Kasi pumasok ka sa isang ganong klaseng deal, no? For a purpose. Gusto mo magkapera. Gusto mong ma-shortcut. Yung funds will become available. Ang pamamaraan ng Lord, iba sa pamamaraan natin. Kami nga, na nagpakasal kami, wala naman kaming pera. Nung naka-close ako ng deal, niyaya ko kagad. Punta tayo sa City Hall. Bakit? Kuha tayo na marriage license. Tapos dugtong-dugtong na. Kasi ang word ko kay Lord, Lord, kung siya, you will provide. Ayaw ko umasa sa mga magulang,
ayaw kong maging burden ito sa kanila. Ako pa, nag-bless, kami pa, nagbigay ng damit, ng gastos. Kasi nga, it is God's will, then He will provide. Okay, so yung mga challenges natin sa buhay, nahirapan din kami. Bakit? Wala naman kaming pondo. Paano pagpapagawa ng invitation? Paano reservation? Pero nung nakakulos ako ng deal, ang bilis. Alam nyo, Wala na siya magawa. Kung hindi kayo magtutuloy ng marriage ninyo, maraming consequences, maraming repercussions. For example, alam na ng mga parents, no? So baka magtaka sila, ano bang nangyari sa dalawang to? Bakit Baka may nangyari. baka mamaya yung lalaki ay lumabas may anak pala, mayroon pala iba. na hindi pala alam, no? So ganun, baka mamaya nag-taxi lang isa, something like that. So maraming consequences. Tapos Okay, nahuli, may ginawang kalokohan, ikukulong. something like that. So, maraming consequences na hindi matutuloy. Pero, tignan nyo, make the first step. Na halimbawa, kahit na ano muna yung meron kayo, for example, sige, bibili muna ng invitation, something like that. Parang prophetic gesture. Ibig sabihin, stepping by faith. Makita nyo, sunod-sunod na yon. Sunod na, pwede nyo nang bayaran yung venue, tapos susunod na, babayaran nyo na yung food, tapos susunod yung mga damit, mga ganyan, no? Handkerchief. So yun, tuloy-tuloy na yon. You will just continue to trust God for all your needs. Talagang He will supply. Tsaka yan, one step at a time. No? Pagkatapos namin makasal, ubos lahat yung pera doon. Meron natin lang, nakabili muna kami ng, ng bed. Tapos electric fan, table, refrigerator. Ano lang talaga, humble beginnings. Pero tingnan nyo ngayon, sa biyaya na Lord, 42 years na kami. Saka, kung may trabaho naman kayo pareho, I'm sure, you will be able to spring back from where you are. Talagang, kayang-kaya yan sa tulong ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Lord, for sure. And then, of course, merong mga mahal kayo sa buhay na hindi kayo pababayaan. Oo. Katulad namin dalawa. Yung mga anak namin, tinutulungan namin. Akala mo, pagka nakapagtapos na ng pag-aral, tapos na, hindi. Nung nagkaasawa, tumulong din. Na nagkaroon kami ng apo, tumulong din. Hanggang buhay tayo, tutulungan. Bakit? Because of God and because of the love that we have for each other. One more hindi thing. kayo pababayaan. One more thing. Dapat talagang you always put God first in your life. Halimbawa, may kinita kayo, set aside nyo what is God's. Ang tawag doon ay tithes. So, makikita nyo kung paano magiging faithful si Lord doon sa natira, kung paano magkakasya lahat. Kasi kung may pera kayo, makapakasal kayo, dahil may pera kayo. Resources nyo yun. You trust in what you have. But if you don't have money right now, at wala kayong option kundi ituloy ang kasal, come what may, ito lang ang budget natin. Yan ay 5 little loaves of bread and 2 fish. Diyan magsisimula ang inyong miracles, one after another. So move forward, go ahead, the Lord is right beside you, He will provide. Yung mga nang-scam sa inyo, i-bless nyo lang. Bahala si Lord doon sa kanila. But God will return to you whatever the devil has stolen from you. So we declare the blessings of the Lord and His miracles to manifest upon you today until you are married. You will see what God will do. Yes. We bless in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' name. Amen. Amen. Till next time.